Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. So ang ayusin natin ngayon, ito isang original na amplifier na concert. So AB5 auto to. So problem nito ay may nasunog na kaya hindi ko na siya tinisting. So ito yung speaker protection din na resistor ay medyo sunog na rin pero hindi pa sira. Pero papalitan ko din yan pag napatunog na natin. Bali una muna natin gagawin kung nag-breakdown ba yung fuse. Test natin yung fuse. Kasi may nasunog tayong resistor, malamang sa malamang pwede may nag-short dyan na output. Pero tingnan natin bakit kaya hindi nasunog yung yung ibang parts. Resistor lang nakita kong nasunog. So nag-buzzer yung fuse, ibig sabihin din nag-breakdown yung fuse. Baka na-i-off agad to ng may-ari nung nakita niya nasunog. Yan lang yung nakita kong nasunog. Pero hindi pa natin alam kung ano ba yung mga tinamaan dyan. So ang gagawin natin, magtitest tayo. So, tingnan natin kung may mababang value ba dito. So, ibig sabihin shorted na yan. Check natin yung una. So, itong side lang na to kasi yung may problema, may sunog. So, dito tayo mag-check. So, 99. So, okay, good. Hindi naman shorted. 99, okay din. So ito nag-buzzer. So ibig sabihin shorted to. Sa bandang taas. So kita nyo wala siyang value. So hindi pa natin alam kung itong dalawa to tinamaan. So tanggalin natin yan mamaya. Yan mga output. Yan. So ito dahil yan kilo na lang yan, wala siyang 99 ohms, baka open ton resistor na to. So tama nga yung hinala natin, open yung resistor. Kaya hindi natin na-detect, pero hindi naman siya shorted yung output dahil wala siyang value na 99, dahil kita nyo naman dahil sa open na resistor. Pero yung isa shorted talaga. So mamaya papalitin din natin yan. Yan, ito okay. So 0.25 ohms, 5 watts. So ito dalawa open. Suppose itong isang output ay shorted. So ang mga tatanggalin natin, ito saka yan resistor, tapos yan mga output tanggalin natin. So i-check natin yan. So titingnan natin kung ilan ba nang nasira dyan. So bali tanggalin muna natin. So wala pa tong history ng repair, kita nyo. So, tanggalin ko muna tong mga tinuro ko sa inyo. So, yung mga sinabi ko sa inyo na dapat kong tanggalin. Kasi yun ang i-check natin. Yan, tanggalin natin yan. Tanggal mo eh. Ginagamitan mo.
So bali ayan na mga ka-G-lovers, natanggal na natin siya, yung mga tinuro ko sa inyo kanina pala na kailangan kong tanggalin. So ito yung mga i-check natin. So isa-isayin natin. So okay, hindi naman nag-buzzer. Ito nag-buzzer, shorted to. Ito yung na-detect natin kanina na shorted, yan o. So bali ito yung C5198. Parang okay naman. Bali yung 0.25 na 5 watts hindi ko pala tinanggal. So mamaya ko na lang siguro yung papalitan. So yung common na lang yun. Yan. Mukhang hindi naman shorted. Ito yung 9014. Yung nandun sa may heatsink. So okay naman. Hindi naman siya shorted. So bali sinit ko sa diode sign para makasigurado tayo na normal ba o okay ba yung mga transistor na to. So 0.5, 0.5 okay. Okay to. Dudong. Padaw. So okay din to. Ano boss? Ha? Kas aray. So okay naman to. Sayang gas pistol yun, ay napik ko. Huwag ka na nagkato na. So okay, di naman siya shorted din. So busin lang natin tong i-check. So okay, hindi rin to shorted. So okay, inulit ko lang connect. Okay. So bali isa lang yung nakuha kong shorted tapos yung resistor na nasunog. So siguro yan lang yung kailangan natin palitan. So ito lang yung may problema natin yan. Tapos isang resistor ito. So next natin mga ka-G-lovers, syempre kabit natin yung mga yung mga tinanggal natin maliban dun sa output. Kasi papanormalin muna natin yung voltage biasing bago tayo maglagay ng output. So, bali yan na mga ka-J-lovers at na palitan na rin natin. Tapos balik natin yung mga tinanggal ko na drive. Yung C2073 at A940. Tapos yung 9014. So, bali na ikabit na natin. Napalitan ko na rin ng resistor na 100 ohms. Yung nasunog kanina. Pero yung 5 watts, hindi ko pa siya na ipalit. So, hindi ko pa siya napalitan. So, mamaya na lang siguro. So, check ko muna yung voltage biasing nito kung okay naman ba, hindi naman mataas. So, saka ako palitan yung resistor. Pero dapat palitan na natin ang resistor. Pero ako dito, hindi ko muna siya pinalitan. Kasi nag-check muna ako ng voltage biasing nito.
Yan, nililinisan ko yan lagi mga ka-G-lovers kasi minsan may mga tilamsik dyan na LED. Baka umipit sa dalawang pagitan ng paa ng parts natin. Yan, delikado yan. So, yan. Nililinisan lang natin. Yan, tingnan na naman natin mga ka-G-lovers. Wala naman siyang mga tilamsik na LED. So, naikabitan natin. So, bali yung 0.25 na 5 watts ang hindi ko palang naipalit dyan. So, mag-check tayo ng voltage biasing. So, malalaman natin kung magkakaroon na ba ito na hindi mataas. Kasi, pwedeng walang biasing nito kasi open yung 0.25 na resistor. 5 watts sa dalawa. Pero, minsan meron yan. Check nga natin. Pag nag-equalizer. So, plug in lang natin. Tapos, power on natin. So, ayun. Naka-on na. Wala lang indicator kasi nakatanggal yung connection. So, yan mga ka-J-lovers. Check natin kung umabot ba dito yung supply sa dalawang fuse. So, 98. Napakataas. So, okay. Good. Check natin yung voltage biasing ay 0.4. 0.4. So, bali dyan yung may open na resistor, 0.4. So, same sila lahat, 0.4. So, ang gagawin natin, papalitan ko rin yung resistor muna bago tayo mag-proceed na magkabit ng output. So, dito, parang wala. So, check ko lang may gayang 0.4. 0.4. Yun ang guys, sinabi ko sa bag. Oh, yeah. Pero pagkaan na siguro hindi nang permit para lawagan sa M1 mga. So, wait lang. Naghanap ng kulong payaw. Kasi pagbayad, umahon sa imo ka ng kasuloy ko. Igasan na sa lusulukan din ko yan may bit. So, okay, parang 0.4 din. So, may ano kasi parang varnish kaya hindi natitest na maigi. Yan. Okay, 0.4 din, di ba? Okay. Yan o, 0.4. Yung pinakalas. Feel ninyo ba? City na lang ga. Yan, okay. Inuna sa lagaan. So, tinanggal na natin yung pagkaon tapos yung saksak sa AC source. So, ito yung open na resistor. Sabi ko sa inyo, kailangan natin palitan yan. Open yan. Oh. So, tanggalin lang natin itong dalawang resistor at mapalitan natin. 0.25, 5 watts to. Kasi pag may nakita kang shorted na output, may posibilidad na tinatamaan yan mga ka-G-lovers yung resistor na yan. Basta may na shorted na output. So, dalawa nga nakita natin na may tama ito to. Kaya panday ko sa pinabagal so. Sarap kung amplifier Good. na. Yan, good yan. So, dalawa lang may problema. Ito mga kayo nagpusog sa nan. So, ito. Tinanggal na natin. Dawa nasa Yung pinsan short ay ay nasa yung open. 50 lang digde ang volume. So, bali open na itong resistor na to. Itong 0.25 5 watts. So, kuha lang ako. Ay, kipabakal ko pang 3 mil. Binagal man kas taga-amogit ng 3 mil. Kasi sa dago niyan dahil pa man nag-raw. Ayun nga. Binagalan ko. Baraton duman sa naganin. Duwang speaker na. So, yan, palitan lang natin yung 0.25 5 watts na resistor. Tapos, check tayo ulit na voltage biasing nito. So, magiging normal na rin yan kasi chinik na rin natin kanina na normal. So, magiging normal pa yan mas lalo. Importante kasi na may kabit natin yan 0.25 5 watts na yan kasi baka maging basag yung tunog pag hindi natin kinabitan dyan. Speaker may kayo. Dahil pangit ang yan. Bakong bilaw. So, bali okay na rin at check na rin natin tong resistor na bago na ipapalit natin. So, kabit ko lang itong mga ka-J-lovers tapos check ulit tayo ng voltage biasing. Pag good na siya talaga, totally good na, palit tayo ng output. So, ilagay na natin yung mga output na tinanggal natin na good tapos yung isang sira.
So, ayan, ikabitan natin yung dalawang resistor na 0.25 5 watts. So, okay. Yan. Tinanggal ko lang yung sobrang paa ng resistor. So, bali, ang nakuha natin na sira muna itong isang output na transistor. Tapos, yung sunog na resistor. Tapos, itong dalawang resistor na 0.25 5 watts. So, check tayo ng voltage biasing ulit. 0.3 o almost 0.4. Yan, 0.4. 0.4. 0.4. 0.4. So, okay na siya mga ka-G-Lovers dahil okay na naman yung ano natin, yung voltage biasing. So, pwede na tayo magpalit ng output nito. Bali, next natin ay kabit ko lang yung mga output. So, fast forward na lang na ulit natin. So, kabit ko lang yung output tapos mag-audio test tayo. Kapitan ko lang muna to ng speaker tapos mag-audio test tayo mga ka-G-Lovers. Once na maging okay na yung left and right na may tunog na malinaw, saka okay yung voltage biasing. So okay na yan mga ka-G-Lovers. Tapos kabit na lang natin para matesting natin sa actual na may music. So yan, kinakabit na yung speaker natin. So yan na mga ka-G-Lovers, almost matapos na tayo sa pagkabit ng speaker. Tapos mag-audio test na tayo. I-check na natin kung normal na. Kung maging normal na nga ito, so pwede na tayo magpatanong, kabit na natin yung mga tinanggal natin na board. So bali okay na siya mga ka-G-Lovers, kita nyo ba? Both left and right meron na tayong audio. So malinaw naman, hindi naman siya basag. So next natin ay kabitan natin tong mga connection na to para makapag music test na tayo.
So, testingin na lang natin to. Ayan, power on natin. Okay. Next. Eyes closed. I know right behind them full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. So yun na mga ka-G lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel.